Pinaghahandaan ng pamahalaan ang posibleng pagnipis ng supply ng kuryente sa Luzon Grid ngayong tag-init. At kaugnay ang makapanayam natin sa Assistant Secretary Mario Marasigan ng Department of Energy. Magandang umaga, Asek Marasigan. Magandang umaga po, Egan. Lalong-lalo na po sa inyo mga taga-subaybay. Salamat po. Ano po magiging factors para isailalim sa yellow alert ang Luzon Grid? Ang ibig kong sabihin, kung sakali pong magkaroon tayo ng yellow alert sa Luzon Grid, ay lumibis po yung ating reserba, hindi po yung supply. Opo. Na kung saan po, kung ang pinakamalaking planta po sa Luzon ay magkaroon ng problema, hindi po sapat yung ating reserba. Handa ho ba pamahalaan sakaling magkaroon ng yung tinatawag na hindi naka-schedule na shutdown po, Asek? Opo, tayo po ay nagbigay na ng mga abiso sa ating mga stakeholders sa power industry upang paghandaan ang pagkakataon nga po kung sakaling dumating na magkaroon tayo ng yellow alert. Opo. Kung saan po, inaalerto na po natin yung ating mga participants ng interruptible load program. Yun bang gagamitin yung pansarili nilang mga generators, samantalang ang ibang mga consumer naman ang siyang gagamit ng kuryente na nasa linya natin. Opo. Kamusta ho yung ating mga hydropower plants? Lalo na ngayong tag-init, parang bumababa rin yung supply ng mga dam. Naayon po sa ating grid operating and maintenance program, ang hydropower facilities lang po ang pinapayagan natin na mag-conduct ng maintenance services. Opo. Lalo na po kakaunti na ang ating tubig. Ito naman po ay pinaghandaan natin dahil may mga planta tayong sinigurado na sila man pong papalit para magbigay ng kabuuang kailangan ng ating grid. So, wala hong panganib sa mga hydropower plants? Wala po tayong nakikita panganib, pero pinaghahandaan pa rin po natin at gusto po natin huwag magkaroon ng interruption ng ating serbisyo ng kuryente. So, magkasabay ho, tag-init tsaka El Nino, Asek, magkakaroon ba tayo ng rotational brownout sa Luzon? Sa ngayon po, wala po tayong nakikita na posibleng rotational brownout. Napaghandaan po natin yan at lahat po ng ating mga participants sa electric power industry ay pinaghandaan po. Alam naman po natin na sa mga lumipas na mga panahon, ito po ay nangyari na kung kaya naghanda na po tayo ng mga tinatawag nating mitigating measures. Opo. Matindi po ang heat index natin Hanggang katapusan daw po ng buwan. So, paano po natin ipapanawagan yung magtipid sa kuryente? Madalas yung gumagamit ngayon ng doble, no? Electric fan tsaka aircon, Asek. Tama po kayo. Talaga pong sa bawat pagtaas po, yung antas po ng pagtaas ng temperatura, ay nararagdagan po ang ating demand. Kung kaya tayo po ay may abiso na sa ating mga power plant na dapat po maliban lang sa hydropower facility, dapat po ready at full capacity po ang ating mga power plant para po sa supply. Ganun din po ang pag-aalaga natin ng ating mga linya na kuryente kasi hindi lang naman po supply ang nagiging sanhi ng mga outages natin. So may epekto din po ang pag-init ng temperatura sa ating mga linya kaya ito pong lahat na ito ay pinagandaan natin. Maraming salamat, Assistant Secretary Mario Marasigan ng Department of Energy. Ingat po. Maraming salamat po. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.